Here's the result of our stock edition learning journal. Nung natapos ko nga itong gawin, ay ibinigay ko agad-agad sa aking anak. At nakakatuwa talagang pakinggan at makita ang reaksyon niya pag nakakatanggap siya ng ganito. Marami nga ang activities na laman nito ang kayang-kaya na niyang gawin, pero may mga iba din na hindi niya kayang gawin. Which is normal lang naman dahil bago lang ang mga ito sa kanya. Tulad na lamang ng opposites na long at short. Bagong kaalaman pa lang ito sa anak ko, kaya naman ngayon pa lang niya pinapag-aralan. Dito sa activity na ito ay ako na talaga nagtuturo kung saan niya ilalagay kung saan ang short at long. Ang mali ko rin dito ay hindi kasi ako naglagay ng example. Dito sa paggawa ng sandwich ay hindi ko rin alam kung bakit parang alam na niya kung paano ito gawin. Muntikan lang niya talagang pagbaliktarin si bread at lettuce. Ang ganitong matching activity ay bagong-bago lang talaga sa kanya. Hindi pa talaga siya marunong mag-connect ng dots. Gumawa lang din ako ng ganitong activity para sa ganon ay matutunan niya kung paano ito gawin. Ito naman yung put pepperoni on the pizza. 10 pepperoni ang dapat ilagay sa pizza at 10 pieces din na bilog-bilog ang kinat ko para sa kanya. Master na niyang magbilang from 1 to 10 kaya madali na lang itong activity para sa kanya. To add more challenge, pwedeng mag-cut ng bilog-bilog na more than the pieces na kailangan at yung bata na mismo ang magbibilang kung ilan dapat ang ilalagay niya sa pizza. Sa put the straws naman ay mabilis lang niyang natapos. Siguraduhin lang talaga na yung straw na ilalagay ay kasyang-kasya sa butas na ginawa. Pagkatapos nga nito, ay kailangan niyang i-identify kung ano yung mga flavors ng mga juice na ito. Sa match the breads naman, ay kaparehas lang nito ng mga unang activity sa video na ito katulad ng donuts at cookies. Isa itong put the popcorn activity na unique na ginawa namin sa Snack Edition Learning Journal niya. Yung idea nga ay nakuha ko lamang sa Google at sa tingin ko ay magugustuhan talaga ito ng anak ko. In fairness, hindi na boring si baby sa activity na ito. Kahit ganito lang ang gawin ng bata sa isang araw ay solve na. Mahaba din kasi ang oras na gugugulin nila dito dahil magkakat ng tissue, magka-crumple ng tissue, magdidikit at magpe-paint. Pero dito sa activity ng anak ko ay ako na mismo ang nag-cut dahil 1-year-old pa lamang siya. Pero malapit na siya mag 2 years old dahil 1 year and 10 months siya nung ginawa niya ito. Hindi pa siya marunong mag-cut kaya ako na ang naghati-hati ng tissue para sa kanya. Ang cute nga ng itsura ng tissue na nilagay niya sa baba dahil mukhang ito ay nahulog na popcorn. Pininturahan na rin niya ito ng yellow para i-finalize ang kanyang popcorn activity. At the end nga ay ako na ang tumapos dahil mukhang pagod na siya. Sobrang natatawa talaga ako sa activity niya na ito. Kahit gano'n ko kasi ituro na ilagay niya sa taas yung mga ice cream scoops ay ayaw niya talagang gawin. Natagalan naman kami sa activity na ito dahil ang gusto niyang gawin ay pinturahan lahat-lahat. Pero dahil sa activity na ito ay natutunan niya na yung mga A, B, C ay letters ang tawag. At yung mga triangles, squares, circle ay ang tawag naman ay shapes. Tuwang-tuwa nga siya ng sobra dito nung nakita niya ito. Wala ngang tigil ang pagsabi niya na, "Wow, cookie, cookie!" Sa age nga niya ay nasasabi na niya kung ano-ano yung mga shapes na nandito maliban kay hexagon. Etong activity na ito nang wala pang 1 minute ay natapos na niya agad. Isa ding bagong kaalaman ito sa anak ko. Pero habang ginagawa namin ito ay sinasabi ko din sa kanya kung saan dito ang mga healthy foods at hindi. Para malaman din niya kung bakit hindi ko siya pinapakain ng candy, chocolate, chips, burger at saka coke. Pero take note ha, hindi lahat ng burgers ay unhealthy. Depende kasi kung anong ingredients ang ginamit para sa patty. Ito naman ang first tracing activity niya dito sa Snack Edition. Dito sa activity na ito ay hindi niya talaga alam kung paano ito gawin pero gusto niya talagang subukan. Though need talaga ng guidance sa umpisa pero sa mga susunod ay kayang-kaya naman niyang gawin. Tuwang-tuwa nga rin talaga ako sa naging output nito. Hindi na masama para sa mag 2 years old na bata. Kaya iniisip ko tuloy na magdagdag pa ng mas madaming ganitong activity.
Dito sa Match the Candies activity ay hindi niya tinapos. Sinubukan niya naman pero hindi niya talaga kaya. Pero okay lang dahil siguro hindi pa talaga fit sa age niya. Balak ko pa rin maglagay ng ganitong activity sa mga susunod na journal niya pero hindi ko na dadalawahin. Maglalagay pa rin ako ng kahit isa na ganito para sa ganon ay may consistency ang kanyang activities. Itong prepare a fruit salad ay napakadali lang. Pagsasama-samahin nga lang niya yung mga hinanda kong prutas sa bowl. At natapos nga din niya ito agad-agad. Dito nga sa activity na ito ay medyo nahirapan siya dahil hindi pa siya marunong mag-identify ng hot and cold kapag pictures. Pero kung real items naman ay walang problema. Gustong-gusto nga ni Baby itong Match the Muffins na activity niya. Ang tawag nga niya dito ay cake. Pag naglalagay nga siya dito ay palagi niyang sinasabi yung shape at cake, triangle cake, oval cake hanggang sa natapos niya lahat-lahat. Ito yung second na tracing activity niya dito sa snack edition. Sa part na ito ay siya na lang talaga ang gumawa at mukhang kayang-kaya na niya talagang gawin ang tracing activity. Kaya naman, for the go talaga tayo sa more tracing activity sa next na learning journal niya. At ito na nga ang output sa activity niya na ito. Ito ay another matching activity naman, cutlery lang ang mga ginamit. Maganda ring ipa-identify sa mga bata kung ano ang mga ito pagkatapos niyang gawin. Ito naman ay isang magandang idea talaga. Shapes lang ang nakaguhit sa sketchbook. At magkakaibang hugis ng sandwich ang ilalagay. Nag-search lamang ako ng iba't ibang hugis ng sandwich sa Google. Itong activity naman na ito ay prepare a pasta. Gumamit lamang ako dito ng yarn at glue. Napatagal lamang kami dito dahil ang gusto ni Baby ay paisa-isang ilagay yung mga yarn. Kailangan lang din dito ng dot stickers para sa toppings. Mas maganda dito kung gumamit ng mas malalaki na dot stickers. Yung ginamit namin ay 1 cm pero may mga nabibili na 1.9 cm. Dito naman tayo sa add the toppings. Isa din itong matching activity na iba lang ang itsura. Nag-drawing lamang ako dyan ng cake na may iba't ibang kulay at naghanap ng prutas at chocolate na toppings. Ito naman ang pick the seeds. Gumamit siya dito ng tweezer. Pwedeng-pwede naman talagang kamayin na lang ito, pero gusto kong maranasan niya ang paggamit ng tweezer. Ang kaso ay nahihirapan siyang gumamit ng tweezer. Kaya at the end, yung kamay din niya ang ginamit niya. Subukan na lang ulit namin gumamit ng tweezer sa ibang activity niya. For now, ay okay na muna ito. Pick the strawberries. Kailangan gumamit ni Baby dito ng scissors. Any scissors naman na pambata ay pwedeng-pwede basta ito ay nakakagunting. Bale, ito nga lahat ang laman ng ating snack edition learning journal. Thank you for watching!